Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, ako si Tina. At kasama ko ay sa hapong ito. Ako si Darlene. At ako si Zai. Yes. Welcome everybody. Magandang umaga and magandang araw. So hindi namin alam kung anong araw or anong time na sa parte ng mundo kung saan ikaw. Kung saan ikaw. Patakagyaw-yaw, Tina. So anyway, andito na naman tayo sa isang isang bagong pagsasalin na sa wikang Tagalog, ang Sunya Lecture or Panayam sa Sunya ni Datok Dr. Lim Shoujin. So ito yung bago niyang series na ginagawa para sa atin as Sunya practitioners. So meron siyang dalawang areas. Meron siyang Sunya Talks kung saan nagkukwento lang siya. At saka meron siyang Sunya Lectures o ang panayam sa Sunya. At kung saan, ito na talaga yung parang module, learning module na natin as students ng Sunya. So, yon. At ang ating tatalakayin or ang subject for today is ang tatlong pagsasanay sa Sunya. So, ito yung lecture or panayam niya kagabi, November 21, 2020. So, yon. Sisimulan ito ni Zai. Nakamute pala ako. So, yes. Handa na ba kayo? Handa na ako. Okay. Umpisahan na natin. So, sa nakaraang video, napag-usapan natin na ang sunya ay ang pagsasanay ng pag-obserba sa paghinga at paghinga ng palabas na hindi pinipilit ang sarili sa pagsasanay. Maraming mahihigpit na meditation schools at kinugugol nila ang kanilang oras at pwersa sa pag-upo ng mahabang oras. Ito ay maling pagsasanay. Ang sunya ay hindi lang tungkol sa pag-upo at walang ginagawa sa mahabang oras. Ito ay binubuo ng tatlong kategorya ng pagsasanay at ang pag-upo ay isa sa mga ito. Ang pangunahing layunin ng sunya ay sanayin ang pag-iisip at pakawalan ang pinakadakilang potensyal nito. Kumakalma tayo upang maging mapayapa at kumikilos tayo na may focus sa paggawa ng ating tungkulin at makamit ang kasaganaan. Tayo ay nakafocus sa paggawa ng ating mga tungkulin at maraming ibang paaralan ang hindi nagbibigay diin tungkol dito. Bakit ganon? Ang isipan at katawan ay hindi maipaghihiwalay. Upang sanayin ang isipan, kailangan mong sanayin ang iyong katawan. Naroon ang paghinga. Sa pagsanay sa paghinga, maaari mong sanayin ang iyong isip at katawan. Sa ngayon, marahil ay napagtanto niyo na ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagsasanay ng isipan, katawan at paghinga. Ang paghinga ay nag-uugnay sa isipan at katawan. Parati natin itong nilalagay sa gitna ng pagsasanay. At ang pagsasanay ng katawan ay ang pinakamadali, kaya't nilalagay natin ito sa una or sa simula. At ang pagsasanay ng katawan, paghinga at isipan ay ang tatlong pagsasanay para sa sunya. Ang sunya ay ang pagsasabay ng katawan, paghinga at isipan o ang pagkakaisa ng isipan at katawan. Napag-usapan na natin ito ng maraming beses. Ang pagkakaisa sa lumang Sanskrit ay tinatawag na yoga. Kaya ang pagsasanay ng sunya ay ang tunay na yoga. Mula sa sinaunang turo ni Buddha, maaari nating bakasin o i-trace ang kanyang turo tungkol sa sunya na sinasanay ang katawan. Inoobserbahan ng paghinga at pinapakalma ang isipan ay ang tatlong pangunahing pagsasanay. At lahat ng pagsasanay na itinuro ni Buddha ay simple at diretso. Subalit, sa paglipas ng mga taon, may mga guro na ninais magturo ng yoga upang mapagkakitaan ito. Kapag ang practice ay napakasimple,
walang nais na magbayad sa iyo ng pera. Kung kaya ang ibang guro at baba ay nag-umpisang gawin ang mga bagay-bagay na mahirap. Kaya ang yoga at meditation ay naging mahigpit at kailangan mong lagyan ng puwersa ang pagsasanay. Kapag sinikap mong lagyan ng puwersa ito, baka sakali ay iniisip mong sulit lamang na magbayad or mag-donate ng pera sa guro. Dahil ang pagsasanay ay hindi madali. Kailangan mo itong matutunan mula sa kanya. Ang sunya ay pinaghiwalay sa tatlong pagsasanay. Una ay ang pagsasanay ng katawan na siyang nagbibigay daan sa pang-komersyal na yoga. Or siya ang nagbigay daan sa pang-komersyal na yoga. Makikita mong ang guro ay pinipilipit ang katawan nito. Maaari mong isipin na sila ay mga extraterrestrial beings na nagmula sa Jupiter. Nagmumukha silang aliens kaysa sa tao, o di kaya ay nagiging unggoy sila. Maraming yoga schools ang hindi nakakalimot kay Buddha. Kaya makikita nyo na maraming yoga centers ang naglalagay ng ribulto ni Buddha o kahit na ulo ni Buddha lamang. Ang Buddha na nakaupo lamang at nagme-meditate, na nakabuka ng kaunti ang mga mata, nakikita ang mga taong pinipilipit at binabaluktot ang kanyang mga turo hanggang sa hindi na ito makilala. Ang yoga school ay naging acrobatic center. Ang guro ay nababaluktot ang kanyang katawan para gawin ang napaka-imposibleng postura at pamanghain ang mga mag-aaral na nagbayad ng malaki upang matuto mula sa kanya. Dahil mukhang makapangyarihan ang guro, dahil paano niya nagawang baluktutin ang kanyang katawan katulad ng mga iti mula sa kalawakan. Ang pagsasanay ng katawan ay nabigyan ng ibang kahulugan ng mga guro. Ang akala nila ay kapag pinahihirapan mo ang iyong katawan, mas masasanay mo ito o di kaya mas maigi itong pagsasanay. Ang masaklap pa nito ay nais nilang ipakita ang kanilang katawan at halos wala nang matakip dito. At ang guro ay nagpapakitang gilas sa kanyang mga mag-aaral na mayroon siyang perpektong anyong pisikal at kaya niyang manipulahin ang kanyang katawan katulad ng sa unggoy. At minsan ay kulang pa ito, sila ay umiinom ng alak at droga upang makarating sa spiritual realm. At sa pagkalulong ay naghuhubad sila hanggang sa wala na silang saplot sa katawan. At minsan ay nadadawit pa sila sa mga group sex. Sa ngayon, ang yoga ay isang billion-dollar business. Maraming tao ang ginugugol ang kanilang araw sa pag-practice ng yoga at bawat buwan ay bumibili ng mga kagamitang pang-yoga or nagbabayad sila ng pera sa kanilang guro. Ang guro ay pinaghati-hati ang yoga sa maraming antas at kailangan mong bayaran ang pagsasanay sa bawat antas. Ang yoga ay hindi na nauugnay sa sunya, ngunit ito ay purong pang-commercial na gawain upang magkapera at hindi nito gaanong pinopromote ang malusog na katawan at malusog na isipan. Pagpapatuloy po ni Darlene ang ating pagsasalin. So sa pagpapatuloy, ang yoga ay dapat sinasanay ang katawan at kaisipan upang makapagbigay ng malusog na katawan at mapayapang pag-iisip. Ngunit marami tayong nakikitang yoga practitioners, ang iba ay nagiging hippies, ang iba ay nagiging acrobats, ang ilan ay mabangis na kumakanta at sumasayaw tulad ng unggoy. At sa kanilang patuloy na pagsasanay, mas hindi sila nagiging tao. So pagdating sa ikalawang grupo ng guro, tinatapon nila ang pagsasanay ng katawan at pag-iisip at nakatuon lamang sila sa pagsasanay ng paghinga. Gumagawa at nag-iimbento sila ng mga paraan ng paghinga at binibigyan ito ng mahihirap at mabibigat na pangalan upang masindak ang mga estudyante nito.
Minsan, sinasabihan nila ang mga estudyante na pigilan ang paghinga. Ang haba ng pagpigil ng hininga ay kakabit sa antas ng kasanayan. Kung minsan pinipilit nila ang paghinga, tinatawag nila itong tiger breathing. Kapag huminga ka, papalabas, kailangan mong umuhol o mag-ingay tulad ng tigre. Minsan, madami silang ingay na ginagawa kapag humihinga papalabas, tulad ng pagsigaw ng ha, 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 parang isang hayop na papalabas ng kagubatan. Sa orihinal na pagtuturo ni Buddha, kailangan mo lamang pagmasdan ang natural o likas na estado ng iyong paghinga upang malaman ang estado ng iyong pisikal at estado ng iyong kaisipan. Ang pagmamasid ng iyong paghinga ay parang pagkuha ng iyong pulso. Kung mabilis ba ito o mabagal, malalim o mababaw, ito ba ay matigas o malambot? Kapag minamasid mo ang iyong paghinga, ito nga ba ay maiksi o mahaba? Malalim o mababaw? Ito ba ay pilit o malambot? Kapag ang paghinga ay matigas at maiksi, maaaring ang katawan ay wala sa relax na estado. Patuloy na pagmasdan ng paghinga at huwag hadlangan ang iyong paghinga. At likas na hihina at haba ang iyong paghinga. Kasunod nito ang pagiging mas relax ng iyong katawan. Ito'y dapat makamit ng likas o natural at hindi gamit ang puwersa o pagpipilit. Ang pangatlong grupo ng guro ay nakatuon sa tinatawag nilang pagsasanay ng pag-iisip. Sa pagkakaalam nila'y ang mas advanced na pagsasanay ng sunya ay pag-iisa ng kaisipan at ng superconsciousness o pinakamataas na kamalayan. Sa sunya, may 3 antas ng pag-iisa o yoga. Ang paunang antas ay ang pag-iisa ng katawan at kaisipan. Ang mas mataas na antas ay ang pag-iisa ng katawan-kaisipan sa kapaligiran. At ang pinakamataas na antas ay ang pag-iisa ng kaisipan sa pinakamataas na kamalayan or superconsciousness. Sa pag-iisip ng guro, siya ay magaling na at kaya't dumidiretso sa pinakamataas na antas ng pagsasanay. Wala siyang kaalam-alam patungkol sa pinakamataas na kamalayan at iniisip na ito ang Panginoon. Ang mas masaklap, wala siyang alam patungkol sa Panginoon at iniisip na ang Panginoon ay nasa langit lamang at nakalimutan niya na ang Panginoon ay sumasalahat ng dako at gusto niyang makipag-isa sa Panginoon sa langit. Pagkatapos ay nag-iimbento ang guro ng maraming ehersisyo sa pag-iisip galing sa kawalan na walang pagtutukoy sa anumang sutra o relihiyosong teksto o dokumento. Ang iba'y iniisip nilang ang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng ningning at sila ay nalilinis nito. Iniisip nila malinis na sila sa aspeto ng katawan at sa gayon maaaring makipag-isa sa Panginoon. Ang iba'y paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat sambit iniisip nila na lalo silang nalilinis. At kapag malinis na ang kanilang katawan, ay maaari nang makipag-isa sa Panginoon. Sa kadahilanan na ang guro ay nag-iisip na palaging nasa taas ang Panginoon, ang kanilang mga mata ay nakarolyo paitaas. Minsan, kasabay ng musika at kasabay ng karamihan, inaalog nila ang kanilang mga katawan. Kamay ay nakaharap sa taas, matay nakarolyo pa itaas at ilang beses umiinom ng alak at naninigarilyo ng ganja o marijuana upang mawalan sila ng kamalayan at maramdaman nila ang pag-iisa nila sa Panginoon. Ngunit ang lahat ng ito'y maling kasanayan at ito'y walang kakayahan upang linisin ang kaisipan. Nilinaw ni Buddha na ang paraan upang malinis ang kaisipan ay ang hindi pagsama sa paggawa ng nakakasakit at ang hindi paglakip sa kasakiman at pagnanasa. At hindi nito malilinis ang kaisipan gamit ang pagrolyo ng mata o ang pagpapalagay na mayroong nagsisinag ng ilaw sa iyo galing sa langit.
Alam niyo na siguro ngayon kung gaano kapanganib ang pagsunod sa guru na walang sinusunod na sutra o relihiyosong teksto at nag-iimbento ng mahihirap at komplikadong paraan upang makahikayat ng mga estudyanteng magbigay ng pera o magbayad sa kanya o sa kanila. Para sa mga estudyante ng Sunya, ang unang abiso ay ang pagdistansya ninyo sa mga ganitong klase ng guru. Huwag magbigay o magbayad ng pera sa kanila dahil ang Sunya ay walang kalakip na bayad. Pigilin niyo ang maling pagpapahirap at pagpipilit na ginagawa sa inyong mga sarili. Balikan niyo ang pagsasanay sa katawan. May dalawang antas ng pagsasanay sa katawan. Ang unang antas ay ang pagsasanay sa pang-itaas at pang-ibabang katawan upang mas mapabuti ang sirkulasyon ng katawan. Ang mas mataas na antas ng pagsasanay ng katawan ay ang pagkontrol ng katawan upang walang maidulot na kasamaan sa iba at sa sarili. Ipakikilala ni Dr. Lim ang hand swinging exercise na iniensayo libo-libong taon na ang nakalipas at nagbibigay ng magandang kalusugan sa mga tao. Maraming tao ang napagtagumpayan ang kani-kanilang malulubhang sakit o karamdaman gamit lamang ang paghahandswing ilang daan o ilang libo sa isang araw o araw-araw. Madali at nakaka-relax at hindi kailangan ng sobrang lakas at hindi kailangang ipulupot ang katawan, ngunit may resultang masigit pa sa mga nagsasanay ng acrobat. At ang last na part ay isasalin ni Ate Tina. Okay. Sa pagpapatuloy, wait lang guys. So sa pagpapatuloy, sa pagsasalin, maaari mong gawin ang thank you Darlene by the way. So maaari mong gawin ang hand swinging bago magsunya o pagkatapos ng sunya. Pag ginawa mo itong, wait, nawala akong script. Pagkatapos ng sunya. Pag ginawa mo siya bago magbilang ng pabaliktad o reverse counting, mas madali siya gawin pag ginawa mo siya bago magbilang ng pabaliktad. At pagkatapos, pag ginawa mo naman siya pagkatapos ng iyong meditation at kung ikaw ay may oras pa, maaari mo din siyang gawin. Maaari ka ding mag-hand swing. So minsan, bago magsunya ay nag-hand swing tayo ng ilang beses o ilang libong beses. Depende sa kailangan ng iyong katawan. Yung sa tingin nila na, kung sa tingin mo na ikaw ay may karamdaman na hindi maganda or hindi maganda yung karamdaman mo sa iyong katawan, maaari mong gawin ang hand swing ng napakamaraming beses. Pag sa tingin mo naman na okay lang ang iyong katawan at nasa mabuting kondisyon ito, pwede mo ding gawing less lang yung pag-hand swing mo. So, sa hand swing, maganda kasi maaari kang manood ng TV o makinig sa musika habang naka-hand swing. Minsan, di na binibilang ang pagsiswing kasi ginagamit na yung tugtugin o yung musika sa radyo bilang timer. Ang pag-hand swing ay para sa pag-circulate ng dugo mo sa katawan. Sa hand swing, kailangan ni Dr. Lim ng video para maipakita ni Dr. Lim sa atin kung paano to siya gagawin. So, hindi muna natin siya makikita kasi gagawan pa ito ng video ni Dr. Lim. So, matapos ang hand swing, yun yung pinakauna. Pangalawa is ginagawa yung hand raising. Sa hand raising naman, ito yung pag-angat na at pagbaba ng iyong kamay. Ito ay ang pinakauna na hakbang sa Tai Chi. At isinama natin ito para umikot naman ang enerhiya sa iyong katawan or mag-circulate yung energy sa iyong katawan. Pag itinaas mo ang iyong kamay at ikaw ay lumanghap ng hangin paloob, ang lungs mo ay nag-e-expand. Pag pinababa mo naman yung iyong kamay habang ikaw ay huminga ng palabas, ang lungs mo ay nagsishrink or lumiliit. So kailangan din ito ng isang video upang makita mo. Kailangan ni Dr. Lim ng demonstrative video and maybe next week. Hindi natin alam. So yun. Pag ikaw naman ay nakaupo para sa meditation, may 3 paraan ng pag-upo. Ang pinakamahirap ay ang pag-cross ng 2 talampakan ng iyong paa sa taas ng iyong hita. At ang tawag dito ay full lotus position. Sa isang full lotus,
ang iyong gulugod ay kusang tutuwid. So ano yung gulugod? It's spine. Okay? yung spine mo ay kusang tutuwid. Ngunit ang full lotus ay dapat flexible ang iyong legs at kailangan ng matinding pagsasanay at marami din ang hindi nakakagawa nito. Kaya kadalasan, ginagawa ng iba yung pangalawang paraan ng pag-upo at ang tawag dito ay ang full lotus. Ang full lotus naman, instead of dalawang paa yung gagamitin mo, isang paa na lang. Isang paa gagamitin. Isang paa na lang yung nakaangat sa isang hita. Yung isa, hindi na kailangan nakaangat. So, half lotus ang tawag sa kanya. So, ang half lotus ay ang isang talampakan ng paa lang ang nakaangat sa hita. Ang posisyon na ito ay nagagawa ng karamihan or majority nakakagawa nito. Ngunit ang issue lang sa half lotus, may chance na yung likod o yung spine mo or gulugod ay yuyuko ng kusa. Pag nagme-meditate ka, biglang gaganon lang, magbe-bend yung yung spine. So kaya kinakailangan mo ng makapal na unan na 3 o 4 na pulgada sa taas upang upuan mo. So habang ang legs mo naman ay nasa sahig. Para sa paraang ito, ang gulugod mo ay tutuwid. So napaka-importante nito kasi kung ikaw ay uupo ng matagal, ang spine mo ay tuwid na wala masyadong effort. So gaya ng laging sinasabi ni Dr. Lim, yung ating practice, kung pwede, simple lang. No? Simple lang talaga. Hindi tayo, at the same time simple, at the same time hindi ka nag-exert ng masyadong effort. Yung pinipilit. No? Hindi mo pinipilit yung sarili mo na gawin siya or ma-fulfill siya. So yan. Saan ako? Oh my God, guys. Okay. Ang pinakamadali naman ay ang pangatlong paraan ng pag-upo. At ito ay ang pag-cross lamang ng iyong legs. Hindi mo na kailangan iangat sa isang hita yung talampakan ng paa mo. So, cross legs lang. Simple Indian sitting. So, kailangan mo naman sa posisyong ito, kailangan mo ulit ng matigas na unan o upuan sa sahig para dito. Maaari kang gumamit ng brick, libro, o yoga block. Lagyan mo lang ng towel para komportable ka sa pag-upo at malambot ito. So, or maaari ka magpagawa ng special na kusyon gamit ang retasong tela. So sa ngayon, pinakikilos ngayon ni Dr. Lim ang ilang mga taga-baryo upang gumawa ng isang matigas na unan para sa atin at sa hinaharap bilang isang proyekto para sa ekonomiya ng lipunan at isinusulong natin sa pamamagitan ng network ng DXN. So ito ang pinaka-basic na pagsasanay ng katawan. Ang tawag dito ay ang pagsasaayos ng katawan para maihanda ang sarili sa pagsasanay sa sunya. Sa sunya, lagi nating sinasabi na pag di mo na-control ang iyong katawan, hindi mo makokontrol ang iyong utak. Upang makontrol ang katawan, ginagawa natin ang 5 hindi dapat o ang ay panchasila. Pancha ang ibig sabihin ay 5 at sila ang ibig sabihin ay panuntunan o magandang asal. Ang panchasila ay binubuo ng 5 gabay ng pananaw. Una, huwag kang gagawa ng kapahamakan. Pangalawa, huwag mong kukunin ang hindi sa'yo. Pangatlo, huwag mong guluhin ang harmony ng isang pamilya o ang lipunan. Pang-apat, huwag kang magpahayag ng hindi totoo o huwad na katotohanan. False claim or false truth. Pang-5, singin ang iyong sarili. So makikita mo na binibigay lang namin sa inyo ang mga pananaw at ikaw ang gagawa ng paraan kung ito ay angkop sa iyong paniniwala o rason. Wala tayong ibinibigay na patakaran para sa inyo, hindi to rules. Ang panchasila ay kinakailangan maipaliwanag naman ito sa iba pang video or for more detailed information. Sa ngayon, I hope na alam nyo na napakasimple lamang ng ating pagsasanay sa katawan at napakadaling gawin at di kagaya sa mga komplikadong pagsasanay na pag-ikot at pagpilipit ng katawan katulad ng mga commercial yoga. Kahit simple lang ang sunya, ito ay
ito ay makapangyarihan, at marami ang nakakakuha ng mabuting kalusugan sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa simple. Pag maganda ang pakiramdam at mabuti ang kalusugan, ang isip mo ay nakaka-relax. At ang kapayapaan ng isip ay nakakamit gamit ang reverse counting na ating ipapakita sa mga susunod na video. Sana ay nagkaroon kayo ng malinaw na pananaw at palagay sa totoong yoga ngayon. At huwag ka nang makisali sa mga guro na laging nagbibigay ng huwad na mga turo para lamang magkapera. Maraming mga video pang susunod tungkol sa pagsasanay ng katawan at panchasila. At hihimay-himayin natin sila. Sabi ni Dr. Lim. Wow. Ayan. So, very interesting ang ating lesson and panayam ngayon with Dr. Lim Shojin. So, doon nagtatapos ang pagsasalin sa wikang Tagalog. From panayam sa Sunya. So, naghang ko kadali. Yun. So, yes. Mayroon ba kayong masasabi or may mga, mga katanungan sa ating Facebook? Hello, Joe. Hello, Jos. Magaling. Magaling. Napakagaling. Congratulations pala, Zai and Darlene, for beautiful translation. And Tina. Acknowledging ourselves for completing this translation. Tinatime ko ang sarili ko pag nagta-translate. Umaabot ako ng 2 oras. Me too! Me 3. Yeah. So 2 hours talaga kami nagtra-translate nito. We transcribe Dr. Lim's and we translate. Although I think we can ask naman pero maganda din kasi na naririnig namin to ng ganitong paraan kasi mas lalo naming na ilalagay sa aming isipan ang mga lessons ni Dr. Lim. At syempre yung mukha talaga ni Dr. Lim at saka yung voice ni Dr. Lim maririnig namin. Yes. Napakasaya na activity ito sa aming buhay. Totoo. So, before that, let's say hello to our viewers, to our 10 million viewers. Hello to Crown Ambassador Nens. Welcome. Hello, Nay. Yung pang nakita ninyo kanina, Fanny. Hello, Tefani. Hello, Temean Cabreros Pausal. Miss Rose Pan. Yes. Hello, Miss Daisy Salundagit Andan. Hello, Yes. Jos. Hello, Jos. Hello. Ang ating artista na friend. Yes. Ang ating oil boy. Yes. And hello to Pearly Natal. Miss Nari Villaruel. June's Shop. No, marami tayong new viewers ngayon. I am seeing. Wow. Tita Marina Cabiton. Ayan. Miss Nay Marilu Bolongan of South Point School. Our Amore. Wow. Hello, Nay Marilu. Miss Ayan. Natal. Tapos na. Yes, Miss Marina Cabiton. Ayan. So hello to everyone who's watching us. Hello the ladies. Hello to our Mystic Angels friends and Fox Tribe friends. And of course, Sunyatis, Sunya group all over the world. Welcome, welcome, welcome. And it's what a wonderful learning today. Kasi finally, I mean, clear naman, pero maganda yung natin ngayon, facing na meron na talaga siyang parang outline and all, that may 3 pagsasanay sa Sunya. Ito yung, so may quiz tayo sa huli, di ba? Ano yung 3 pagsasanay ng Sunya? So pakisagot dyan. Katawan, paghinga, at ang paghinga at ang isipan. So, day na? Katawan, pag-isip. paghinga, at yes. isip. Ay, sorry. So it's like, Dr. Lim, complicate na po na to. Charot lang to, Dr. Lim. We're just making this, just easier, ano tawag yan? Para malagay lang sa isip. Pero, tama. yes. Katawan, paghinga, at pag-isip. Ayan. Pag-isip. Ayun. So, yan yung 3 pagsasanay ng Sunya. At
yan yung ating topic ngayon. At inintroduce na din sa na ito, yung paano natin sinasanay o pinapractice yung ating katawan. Wala, pinapractice pala yung katawan. So, hindi pala kailangan yung mga extreme positions sa katawan. Yes, simpleng ganyan-ganyan lang. Oo, ganun-ganun lang pala. Okay na yung Tapos health. ganyan lang. Oo. So, napakasaya kasi napakasimple. Oh my gosh, hindi na kailangan ng complications sa life. Magvi-video kami niyan sa susunod. Ipa-flash namin sa screen. Ikaw na mag-video ba? Ikaw mo mag-video ba? Dili lang yun ako kaya nga akong self. Okay, sige. Si Dwayne. At least, si Dwayne na good i-video kay gamitan ako karong Friday. Char, dili yun may nag-meeting. Sa live. So, may mag-meet guys. Sige, go. So, Darlene. Ang pagsasanay po in terms sa katawan can be done before and after. Kato ko yung something new. Yes. Pwede din siya after ang hand swinging. Oo. Yeah. Ang ingon lang ni Dr. Lim, if dali lang kayo sa mo, if it's easy for you to get into a meditative state, then you can do reverse counting at the start and do the exercise after. Oh. So, nalingaw ko ato na input because it's the first time I heard it. Oo, tama. Kasi we called it pre-sunya meditation exercises. So, pwede din siya post. Yes. Sabi niya, pag meron kang oras, you can do it also after. Parang, you can do, I think, sunya, then meditate, then post. You can also have it if you have more time. Parang yun yung kanyang So yeah, it's very fun kasi marami tayong natutunan sa hapong ito. And if you're not doing the sunya exercise yet, you can do it. No, if you have encountered us showing you how to do it in the past, no, kasi we have been teaching the pre-sunya exercise since I think November of last year. Kasi medyo na-clear yung paano yun talaga yung dalawang position, hand raising and hand swinging na introduce ni Dr. Lim last November. So, wow, it has been a year. Tama pala, just to commemorate, it has been a year. Our Sunya was inaugurated. Inaugurated talaga, or the opening of the two Sunya centers, Sunya 4,999 and tama ba 4,999 and 4,998. 64,000 and 63,999. Ayun, sorry. Tanawa pa talaga yung number. So 64,000 and 63,999. 999. So yun ang ating numero. And if you want to get your Sunya center number, you can also get it from me. I have my list and it's here. And yes, what else is possible? So ano ba yung Sunya Center? As explained by Dr. Lim, kung may dalawa, minimum of 2 people na nag-gather sa isang lugar, or kahit hindi isang lugar, kahit Zoom call yan, you can name yourself as a Sunya Center. So wala pong investment ito, libre din po ito, at saka voluntary po tayo. Wala din tayong sweldo dito. Okay, so everything we're doing here in Sunya is for fun and light. It's up to your lightness. Meaning, kung kusa mo siyang ginagawa, kaya nga tawag dito is volunteer. It's something that you like to do with no expectations in return. So yan talagang volunteer. Because sometimes people have a preconceived notion that when you volunteer lang, may pagkain dyan, ganyan-ganyan. Actually, tayo ang magbibigay at isa. So walang let's have this community where we just contribute to one another without asking or obliging anybody to contribute to us. We just give out of our abundance. We just gift out of our
abundance. So whatever that is for you, kung marami kang malunggay, yan yung ating i-gift at isi-serve sa ating Sunya Center. So ganun lang yon. It's a community thing, ang Sunya Center. But ngayon, dahil meron tayong mga COVID restrictions, Zoom calls lang muna ang ating Sunya. So wala wala tayong pagkain isi-serve dyan kasi yun nga, you serve your own. So yun. Anybody else from the group? Yes. So yeah, let's also, if you have questions about Sunya or anything, if you'd like to share some stories or ano bang mga experiences niyo about Sunya, you can also feel free to just send us a message, and you can also join in our conversation. Yeah. Yes. By the way, I'd like to say may marami kayong mga i-chika. Yes. Okay. And let's say hello to Miss Nari Villaruel. She's, I think I just saw her now commenting here. And thank you, ladies, for explaining about Sunya. Simplicity is beauty. And for Miss Marina Cabiton, sabi niya, thanks, ladies, sa sharing of Sunya. Super nakaka-relax ang Sunya practice. And Jose is saying, magandang umaga, mga binibini. Magandang umaga, Ginoong Diyos. Ayan. God na gid na si Ginoong, Ginoong, Tagalogin natin ang pangalan niya. Joke lang. Huwag na nating Tagalogin. Kasi yes, Diyos talaga siya. Matanggal tayo sa ere. Siya pa naman ang ating managing director. Yes. Siya ang ating events director. Okay? So, yes. Siya ba yung atin ngayon? Dapat yung aming background maganda. Dapat maganda kami. Naligo kami. Yun talaga ang check ni Joe sa amin. Kung naligo talaga. Yan talaga. Dapat guys, naligo talaga kami guys. So very So yes. yun. Si Darlene, baka may gustong sabihin. Say something. Ako, yun lang. And yung Panchasila is new also. Not new, pero pinangalanan na ni Dr. Lim. Kasi noon, tinatawag nila guiding parang principles. Ngayon, Panchasila pala tawag sa kanila. So, ganun pa din, as usual, bago kami nagtatapos, palagi kami nagsasabi na kung anong pinakamagandang oras para magsunya o magsimula. Ang sunya is now na. Now na. now na. So, do sunya now na. So, kailan mo gawin ang exercise? Now na. So, wag lang maligo right away. Yun yung parang reminder. Yes, or not after taking shower? Yeah. So parang 30 minutes after your shower muna bago ka mag sunya or pre-sunya exercise. At saka kung hindi ka pa naligo tapos nagsunya ka, wait it out for 20 to 30 minutes as well bago ka maligo. So yun din yun. Tsaka sa heavy exercise before and after. Yes. Di pwede mag-exercise right after, heavy exercise right after sunya. And if nag-exercise ka ng heavy, kailangan mo maghintay ng mga 30 minutes or more bago mag. Ang reason nito is because yung pores, I think, is nag-open when you do sunya. So when you do sunya, so again, ang sunya is not just a mind training, it's not just a breathing training, but it's a mix of the three. And so meron siyang mga physical reaction. It's holistic. Yes. So napakaganda guys na kung health lang ang inaano mo or mental health ang ina-address mo, when you do sunya, you're addressing all three. One practice, 3 ways that you can, just one practice. At saka marami na siyang multiple benefits. Parang sa DXN, one company, multiple partners. Charot lang. O, 'di ba? Kung gusto mo marami kang partners, dito ka sa DXN, marami kang partners, business partners nga lang. So you wanna play with multiple partners so you can play here in DXN. So yun lang, wala lang, naisip ko lang siya. So anyway, yun na yun. We'd like to honor and acknowledge everyone who stayed with us.
today, and please do invite more, and share Sunya more. You can share Sunya to your friends, and if mahirapan kayo magsagot sa mga tanong nila, you can always approach any of the Sunya Council members, which comprises of Zai, ako, si Darlene, Jos, sino pa ba? Marami, sila Fanny, Hannah, and in Luzon, we have sila Kuya Chad, Vanessa from Binangoonan. We have sila Kuya Bal Castor, no? So marami. Sino pa bang nasa Luzon? Sila Kuya Junlo, yan, Kuya Nino. No? So marami po ang nag-guide sa atin when it comes to Sunya. And pag hindi naman nila masagot, kasi again, we don't have all the answers also, because we are like you, also a student here in Sunya. And we're also practicing. Yes. We can share our experience. And again, sabi ni Dr. Lim, never ever make false claims. No, yung mga hindi tayo magsasabi ng, uy, ang Sunya makakaano ng cancer. Wala tayong ganyan. Okay? No false claims. Just like our DXN food products, no false claims tayo. All it is practice in body, mind, and spirit. Ay, sorry. Body, mind, and breathing. Body, mind, and breathing. Pero breathe. So, hindi na natin lagyan ng ano. So, yon. So, ano pa ba? Yun na yun. Thank you, everybody. Wala tayong ina-achieve sa pagsusunya. Yes. Yes. Only peace and prosperity. Ang ating as a It's not that Yes. Ikaw. Ay, yun lang naman. Ibarating mo ang kapayapaan at kasaganaan. Totoo. And I thank you. At kung meron man tayong target is, ayun ay, magpayaman ka. Yun na yun. No, make yourself so kasaganaan, so prosperous. So that's what we have. And of course, masagana ang ating yes. O, diba? Grabe, sa school naman sa una ka ng mga theme sa mga linggo ng wika, guys ba? Theme sa mga yes, true. Nutrition month, no? Masaganang gulay. Yes. And also we would like to inspire. We'd like you to inspire people also to practice Sunya now, because with all that's happening in the world, we only need 3% Sunya meditators to give or to have a peaceful planet Earth. Just 3%. So what would it take? What would it take for us to reach 3%? Diba? At least 3%. Because 1% of the world population only aims for destruction. So what's another 3%, diba? So yeah. True. Yeah, so what else is possible? How does it get any better than this? At salamat sa panonood. Hello, Kuya Chad. Ayan, humabot si Kuya Chad. Miss Tita Hello, buddy! And of course, Joe Tamura. Sa DXN lang daw ang my forever. Kasi kahit wala na tayo sa mundong ito, ang ating mga anak ay nag-e-enjoy pa rin sa DXN kasi we can transfer our accounts to our next generation. What else is possible? How did we get so lucky to have this company or business that we can do with and we can enjoy for the rest of our lives and for the next generations to come. So, sa amin naman nila Darlene at sa mga single dyan, maghanap na kayo ng mga next generation. Yan na yung inyong diba, yung ating mga susunod na mga henerasyon. So, thank you so much. Blessings and sheshe. Sheshe everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye.